5.6 bar. Ayan. So nagre-recover tayo mga katek. Ayan, bagong araw, bagong trabaho mga katek. So technical compressor, nagsusupply sa mga switchboards dito sa barko. Ngayong araw, ang trabaho natin ay check natin tong valve na to kasi meron siyang leaking. Malakas ang leaking niya dito pag naka-open position. So tatanggalin natin to, tanggal dyan yung mga bolt na yan. Check natin to, papagpasin natin. Check natin yung mga gasket niya, o-ring sa loob. Pero bago yan, kailangan i-recover muna natin yung refrigerant sa loob ng receiver tank. From receiver tank, gather natin, recovery machine, manda nakasarado. Tapos dala ng gauge, pasok sa recovery machine. Pasok sa recovery machine, pasok dito, lalabas dito, papasok dyan, pumasambal mula, lalagay natin sa condenser refrigerant. Yan, so yan, ganyan system nya. So from 6 bar hindi na, nagre-recover na siya. Ngayon 2.4 na lang, 2.4 bar. Pagka almost zero na, mamatay na natin, start na tayo magpaglas yan. So hindi ito naka-service, technical compressor. Yan, screw type compressor. Ito yung compressor nya. Ito naman yung motor, electric motor. Ayan, may mas lang yan yung valve dyan. Ito yung isa naka-service, yung dalawa siya, isa inside, isa service. Itong unit na to, ito yung nagsusupply sa mga main switchboard. So technical compressor, meron tong mga MCU na unit. So marami siyang MCU unit. Yan, madami mga switchboard sinusupply niya. Baklas makatek balbula na to ay malakas ang leaking niya. So sobrang lakas. So alam nyo naman dito sa barko hindi pwedeng may leaking dito na refrigerant. So kailangan maayos ka agad, ma-rectify ka agad yung problema. Lalong lalo na kung leaking ang pinag-uusapan, leaking ng refrigerant. So automatic kailangan i-repair ka agad yan. Kasi dito mga katek sa barko ay bilang ang refrigerant dito. So naka-inventory. So ito siya. Ito yung parts. So ako kasama ni Junior. So si Junior ay mataas ito sa akin. So junior engineer ito. So ang susunod na next step niya ay AC engineer na. So pinaka mataas na sa aming department. So magiging chief
AC engineer na si Junior. Ayan. So ito na siya mga katek, at nabaklas na. Okay pa naman to, at itong valve lang talaga ang may passing. So sira na yung tape load niya sa loob mga katek. Kumbaga sobrang pudpud na. So dito kami ngayon sa workshop ng refrigeration department. So meron pa tayo ditong compressor nga eh. Ayan, compressor, may leaking yun ng ilalim. So ito na siya, kompleto siya ng parts dyan. May gasket, may o-ring. Yan, so ito na siya, kinakabit na ni Junior ng bago. Ayan. At dito sa part na to, bumalik na kami, nakabit na, at nililinis na lang yun. So bago ikabit, kailangan munang linisin ng loob, syempre punasan para malinis siya, suwabe-suwabe. Eto yung bolt, 4 na bolt, pinabalik na, inihigpitan na. So pagtapos nito, maigpitan yung valve na to mga katek, ay papalitan din namin yung filter dryer nya. So ito, inihigpitan na, ratchet. Ito yung part naman na sa filter dryer mga katek, ito siya. So ganito ang itsura ng filter dryer mga katek, ng ating technical compressor. Ayan, 3 piraso filter dryer. So bago ikabit yung mga gasket, kailangan mo munang lagyan ng oil para dumikit siya. Pagtapos niya, nagbabacuum na kami mga katek, nakakabit na yung filter dryer, sarado na lahat. So start na tayo ng vacuum. Ayan. So iniwanan namin to ng hanggang 2 oras. May kalahati na nagbabacuum siya mga katek. So pagtapos ng vacuum, ay sarado ng valvula, obserba ng kaunti kung aakyat yung gauge manifold natin, kung meron bang leak, may hangin, kung hindi natin nasarado ng maayos. Kung wala naman, proceed, bukas ng valvula. So natapos na naman ang araw natin mga katek, isang araw, isang video. Pasensya na pala mga katek kung matagal pala akong hindi nakapag-upload ng mga video, kasi ang hirap kasi ng internet dito sa barko. Pero ngayon sinusubukan kong mag-upload ng mga trabaho dito sa barko, at sana manood pa rin kayo kahit ganito yung mga pinagagawa ko dito mga katek. So maraming salamat ulit sa inyo, at sisikapin ko na gumawa ng maraming mga vlog na trabaho regarding sa air conditioning dito sa barko. So paano mga katek, at hanggang dito na lang ako. Maraming salamat ulit sa panonood, at paalam. Las Palmas, Spain, paalis na ang barko.